Sa vlog na in-upload ni PB Team Nonoy last March 22, 2024 ay muli nga po siyang nagpaliwanag kung bakit nga ba wala siyang mga uploads sa kanyang YouTube channel. 2 weeks ago ay nagpaliwanag din siya na busy nga daw siya sa pagkuha ng mga permit at pagpapaputol ng mga puno ng niyog na inanod ng baha doon sa kanilang lugar, at kahit na damage na nga ang mga puno na ito ay kailangan pa din nila ng permit para maging legal ang kanilang ginagawa. Sa paliwanag na iyon ni PB Team Nonoy ay may mangilan-ngilan na nagko-comments na pwede naman daw na i-vlog ni PB Team Nonoy ang kanyang ginagawa, katulad na lamang ng paglalakad ng permit at pagpapakating niya ng mga puno ng niyog, pero sinagot ito ni PB Team Nonoy sa kanyang naging upload last March 22, 2024. Ayon sa kanya na oo, pwede naman daw niyang i-vlog ang araw-araw nilang ginagawa sa pagkuha ng permit o sa pagpapakating ng puno ng niyog, pero iniiwasan na lamang daw niya kasi nga hindi natin alam na may mga bashers na magko-comment at baka sasabihin na kumikita na nga siya sa pagbebenta ng mga coco lumbers ay kikita pa din siya sa pagbablog. Kasi may mga tao talagang ganon na hahanapan ka talaga ng mali at yun ang iniiwasan ni PB Team Nonoy kasi ayaw talaga niya ng ganon. Ang gusto niya ay peaceful lamang, yung walang mga bashers at walang kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kanya. Pero ganoon talaga sa social media, hindi talaga maiiwasan na mayroong mga taong mambabash kahit na wala namang dahilan. Pero kung ano man ang desisyon ni PB Team Nonoy ay intindihin na lamang natin. Ang importante ay nakakatulong pa rin siya sa mga kababayan natin kasi nga nakakapagbigay siya ng trabaho sa mga taong nakuha niya para magkating at maghakot ng mga puno, at yung kikitain nga daw niya sa pagbebenta ng coco lumber ay itutulong din niya sa mga taong nangangailangan, at nabanggit nga niya na muli niyang babalikan yung 2 bata na nawalan ng bahay dahil nga sa baha. So maaaring malaki ang maitutulong ng kikitain ni PB Team Nonoy sa coco lumbers sa mga bata na iyon. Samantala, ipinaliwanag din ni PB Team Nonoy kung gaano nga ba kahirap kumuha ng permit para sa mga puno na kanilang kinakating, kasi ang requirements daw sa mga puno ng niyog na kanilang kinakating na kinukuha nila sa mga ilog ay kailangan nilang hanapin muna ang may-ari ng mga lupa kung saan napadpad ang mga puno ng niyog na ito. Kailangan nilang kunin ang ID ng may-ari ng lupa at kung papayag ba sila na kukunin nila ang puno ng niyog na inanod sa kanilang lupa. Kaya hindi talaga ganun kadali ang kanilang ginagawa, lalong-lalo na ni PB Team Nonoy. Kaya intindihin na lang muna natin siya kung bakit nga ba wala muna siyang upload sa kanyang YouTube channel. Pero sabi niya kapag na-deliver na daw ang lahat ng mga coco lumbers na ito, ay babalik na daw siya sa kanyang pagbablog. Ipinakita din niya ang struggle na kanilang ginagawa sa araw-araw dahil nga mahirap ikating yung mga puno dahil nasa tubig ito at napakainit pa ng panahon, kaya hindi talaga madali ang ginagawa, lalong-lalo na ng mga trabahante na kanyang kinuha. Araw-araw ding naghahatid si PB Team Nonoy ng pagkain sa kanyang mga trabahante kasi nga napaka-importante ng pagkain sa kanila, lalong-lalo na nakakapagod ang kanilang ginagawa. Ayon kay PB Team Nonoy na hindi na mahalaga sa kanya kung malugi man siya sa pagpapakain niya sa mga tauhan niya, kasi ang importante sa lahat ay maging busog ang kanyang mga tauhan, kasi nga kung gutom ang mga ito ay hindi sila makakapagtrabaho ng maayos. Kaya maraming salamat sa iyo PB Team Nonoy, kahit wala kang vlog ay pagtulong pa rin ang iyong inaatupag, at sana po patuloy natin siyang suportahan kahit wala man siyang bagong video na ina-upload, ay balikan na lamang po muna natin yung mga lumang videos sa kanyang YouTube channel. At bago lang po tayo magpapatuloy ay wag po sana nating kalimutang suportahan palagi ang mga videos na ina-upload ng Pugong Biyahero Team, especially ni Sir Pugong Biyahero, PB Team Nonoy, PB Team Peter Paul, Mang Eli, Peking Pumbay, Madam Yola, at sa lahat ng PB Teams Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po natin i-skip yung mga ads na lumalabas para may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaari nilang maitulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga katutubo, at paki-share na din po sana ng mga videos na ina-upload ng lahat ng PB Teams Luzon, Visayas at Mindanao para mas marami yung makakapanood ng mga charity vlogs na kanilang ginagawa. At sa ating pagpapatuloy ay magbabasa po tayo
ng iilan sa mga komento ng mga taong nakapanood sa naging vlog ni PB Team Nonoy. Unahin po natin itong komento mula kay Zenny Piquero. Magandang hapon PB Team Nonoy. Tama yung ginagawa mo, nakakatulong ka, nalilinis pa ang ilog. Tinanggal ninyo ang mga niyog na nasa ilog. Huwag mo napansinin ang sinasabi ng iba. Kahit na i-vlog mo ang kung ano man ang ginagawa mo, importante wala kang inaapakan na tao at pagtulong ang nais mo. Ingat ka palagi, Noy. God bless you always. Mula naman kay Novilin, salamat PB Nonoy at may upload ka ulit. Ituloy mo lang ang pagtulong no matter what. Huwag pansinin ang mga taong naninira sa'yo. Maraming salamat sa mga general sponsors na walang sawang tumulong sa mga kababayan nating less fortunate. May God bless and mabuhay. Galing naman sa channel na Pinay sa Cyprus, agree dong Nonoy, gawin mong motivation mga negative comments, huwag papaapekto as long as may naniniwala sa iyong sponsors. Mga supporters, go lang. Hindi ko petition ang pag-vlog, lalo na kung mayon pang charity lahat kayo panalo. God bless you, Noy. Galing naman kay Mel C. Capistrano, na-miss ka namin Kuya Noy, kailangan talaga kumuha ka ng permit sa PCA para legal yung mga pag-chainsaw mo ng niyog. Sige lang, pag maka-permit ka na, pwede ka lang paggawa ng bahay sa mga nasalanta ng baha dyan sa inyong lugar. Salamat sa paliwanag mo, ingat ka palagi. Ayon naman kay Tita Bell, good job PB Nonoy, ipagpatuloy mo lang ang inyong kabutihan at adikain na makatulong sa mga kababayan nating naghihirap. Malaki o maliit basta bukal sa puso, iyan ang importante. Huwag mo nang pansinin ang mga nanira sa iyo, kundi mas lalo mong ipakita na ikaw ay isang mabuting tao sa harap man o likod ng kamera. Maraming salamat sa mga mababait at mapagmahal na mga sponsors na tumutulong sa iyo. Simula noong nag-vlog ka at sa lahat ng mga viewers, always watching your vlogs with no skip ads ang tanging maitutulong ko. Sabi naman ni Arcely Arcelias, ang ganda ng ginagawa mo Noy dahil nakatulong kayo sa nawalan ng kabahayan noong lumaki yung baha. Hindi na sayang ang mga puno sa niyog. Nagawan mo ng paraan, sinpak ko amaka na lang ang kulang. God bless Noy and family sa ginagawa mo, ingat sa kalusugan. Galing naman sa isang YouTube user, maraming proseso talaga ang mga ganyan. Hindi basta, sige lang Noy, laban at maraming naghihintay sa mga vlog mo. Sana kahit nakabantay ka, pwede yun kasi maraming taong nag-aabang sa'yo. Maraming taong nagmamahal sa'yo. We love you all PB Team. Ingat lang po kayo sa lahat ng oras, patubayan kayo palagi ng ating may kapal. Sabi naman ni Juana Lopez, ay salamat sa Diyos PB Nonoy at natapos din ang mga paperwork sa mga requirements ng munisipyo for the sake of peace to everybody. What counts is good heart to help for other people. God knows your loving heart to help other people. Just continue your appreciating heart and God will bless more through the sponsor. Ayon naman kay Love Tita, sa totoo Noy, kahit saan ang gulo, hindi ka makakaiwas sa mga basher kahit anong iwas mo. Meron pa rin mambaba sa'yo. Ganyan talaga ang pagbablog. Ang magawa mo lang, tibayan ng dibdib at tiwala kay Lord. God bless you at sa mga magigiting mong sponsors. At sabi naman ni Mila Laurente, Lamo PB Team Nonoy, wag mo nang intindihin mga bashers. Anong talaga ang ibang tao, ayaw nilang umasenso ang kapwa nila. Ikaw naman ang naghihirap. Di naman madali ang vlogging alam ba nila. Basta Noy anak, wag nang pansinin ang mga basher na yan. 74 years old na ako, lagi ko pinapanood vlog mo. Love you all.